Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Kinumpirma na ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang mga charges ng crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inalabas na 50-page na dokumento na desisyon ng Pre-Trial Chamber, may substantial grounds para paniwalaan na may pananagutan si Duterte sa mga pagpatay kaugnay ng kanyang kampanyang War on Drugs habang siya ay mayor ng Davao City at nang umupo bilang Pangulo. 3 kaso ang kinumpirma, ang mga pagpatay sa Davao, pagpatay sa mga high-value targets, at mga pagpatay at tangkang pagpatay sa barangay operations sa iba-ibang bahagi ng bansa. Ayon sa korte, may umanong common plan para i-neutralize ang mga pinaghihinalaang kriminal na sa konteksto ay nangangahulugang pagpatay. Tinukoy din ang umano'y sistematiko at planadong pag-atake sa mga sibilyan na may pare-parehong paraan, targeting at bayad sa mga gumagawa ng krimen. Dahil dito, ipinag-utos na ang pagtatransmit ng desisyon ng confirmation of charges at records sa proceedings. Kasunod naman itong mga hakbang, magtatalaga na ng trial chamber na siyang magtatakda ng petsa at proseso ng paglilitis na maaaring magsimula sa loob ng 6 na buwan hanggang 1.5 taon. Dagdag na mensahe ng ICC, sapat ang ebidensya para ituloy ang kaso at nararapat harapin ng dating Pangulo ang ganap na paglilitis sa International Court. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Pretrial Chamber 1 concluded that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder.